Hello, everyone. Collective reading tayo. Ayan. Para kahit kanino ito, as long as nakaka-resonate kayo, wala tong specific na zodiac sign. Ayan. Tignan natin. Ano ba tong energies ngayon na dapat mong malaman tungkol dito sa person mo or sa person na nasa isip mo. Ayan. Ano ba to? Yung mga dapat mong malaman about this person. Kung sino man itong person na nasa isip mo. Forgive and release. You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. So, pwedeng itong person na to, may mga nagawa siya sa'yo, and pwedeng gusto niya mag-sorry sa'yo. No? Pero, ang sabi kasi dito, pwedeng ikaw din mismo, may galit ka pa rin dito sa person na to kasi nga, yung mga, kung meron man siyang ginawa sa'yo na hindi maganda. Pero ang sinasabi kasi is, you have to forgive and release. Sabi dito, you are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. So, mas maganda na forgive and release. Kasi ikaw din naman, kung may dinadala kang galit sa puso mo, ikaw rin naman ang matutupok nitong sariling apoy nung galit mo eh. At saka kung nangyari na rin naman, wala na rin naman, diba? Wala na rin saysay yan. Kung magkikip ka pa ng mga ganyan sa puso mo, ikaw lang din, hindi ka hindi ka makaka-move on agad-agad. Ano pa? Express your love. It is important to let people know that you love them. You have nothing to lose. So, may mga bagay na kailangan kang iparating, ipaalam, sabihin dito sa person na to. So, pwede kasing may love pa rin eh. Kasi ayan no. Basta ang sinasabi nitong card mo, mas maganda na i-express mo ano ba talaga yung true feelings mo dito sa person na to. No, may it be galit or sama ng loob, love, no? Importante na you let this person know ano ba talaga yung totoong nararamdaman mo tungkol sa kanya. Ayan, no? Kung love yan, let this person know na mahal mo siya. You have nothing to lose daw. So, maganda na ipagtapat or sabihin mo sa kanya yung totoong nararamdaman mo. Beware of codependency. Addictive behaviors are affecting your romantic life. So, pwedeng, attached ka pa rin dito sa person na to eh. Yun na nga, kaya siguro sinasabi yung forgive and release. Pwede kasing hindi hanggang ngayon, hindi ka pa rin naka-move on. Hanggang ngayon, pwedeng hindi mo pa rin ma-let go itong person na to kahit na masama loob mo or galit ka sa kanya. Kasi pwedeng andun pa rin yung love. No? So, may attachment pa rin. May attachment ka pa rin dito sa person na to. Balance. There needs to be a healthy balance of physical, emotional, and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. So, dapat balance eh. Hindi lang puro physical, no? Dapat andun din yung emotional, yung pagmamahal, and the spiritual. Yun yung sinasabi dito. So, pwedeng itong isa pang naging issue dito sa person mo or dito sa relationship ninyo is kawalan ng balance. Pwedeng isa pa yung naging problema. Deception. Someone is wearing a mask in this relationship. No, pwedeng hindi rin siya naging truthful sa'yo. No, may nakamaskara eh. Meron ditong energy ng nagpi-pretend or hindi nagpakatotoo. Hindi sinabi lahat, no?
So, at some point, niloko ka nitong person na to. Kasi meron lumilitaw dito na deception. Ano yung next na pwedeng mangyari sa inyo? Ano yung next na pwedeng mangyari sa inyo nitong person na to? Love your shadow. Accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are. Okay, so may mga, pag sinabi nating shadows, ito yung mga bagay na need ng healing, need ng acceptance sa atin, no? Pwedeng sa'yo, or yung dark side ng person mo, or dark side mo yung tinutukoy dito sa shadow. Kasi dito, kung talagang, parang ang sinasabi nitong card na to, kung talagang love yung umiiral sa inyo, kahit ano pang pagkakamali or kapintasan mo or nitong person na to, itatanggapin ninyo yan ng buong buo yung isa't isa. Kumbaga, ano eh, di ba ang person pag mahal natin, love natin yung lahat ng bagay dapat sa kanya. Hindi lang yung hindi lang yung mga hindi lang yung mga magagandang katangian niya, kundi pati yung imperfections yan, kumbaga. So, siguro kung mababalansin nyo tong relationship ninyo, matatanggap nyo yung imperfections ng isa't isa, and mapapatawad ninyo yung isa't isa sa mga pagkukulang or pagkakamali, maaaring may chance, no? Maaaring may chance itong relationship ninyo or kayo as a couple. Ano pa? You have to accept, no, both of you, hindi lang ikaw, pati siya rin. You have to accept and work with the flaws dito sa inyong relationship. So, dapat hindi one-sided. Dapat natatanggap nyo rin yung, kung natatanggap nyo yung magagandang katangian, dapat natatanggap nyo rin yung mga imperfections. Kasi nobody is perfect. And wala rin naman talagang relationship na perfect, kung ako tatanungin. In my opinion, wala naman talagang perfect, no? Yung success rate ng relationship is depende kung kayo as a couple nagsisikap kayo na to work on your relationship. Pagtulungan ninyo at tanggapin ninyo yung mga imperfections ng relationship ninyo. Kumbaga teamwork, no? Teamwork, bigayan, pasensyahan, tulungan. So nakikita ko may chance kayo kung mo-work out ninyo yung mga naging problema, and matatanggap ninyo yung mga imperfections ng bawat isa kung matututo kayong tanggapin yun and patawarin yung isa't isa. Okay? So, ito yung collective reading. Kung nagustuhan nyo, please don't forget to like, share, follow, and subscribe.